Wala, ayan ang mga babayan. At mayroon ng ano dito, mayroon ng steel beam na nakalagay dito sa may ano, sa may dulo. Kahapon ay tinatanggalan pa lang nila to ng formas dito mga bayan. Kahapon tinatanggalan pa lang nila ng formas, tapos wala pang nakalagay na steel beam. Ngayon may steel beam na mga bayan, o may bakal na. Ayan o, grabe ang bilis mga bayan. At talagang makita mo ay nakalagay na agad, ano. Ayan o, grabe ang bilis ang progreso dito sa esplanade na ginagawa ngayon dito sa likod ng post office at pagitan ng Phase 1A and MacArthur Bridge mga bayan. Grabe, ang mga pilote nandito naka ano pa rin, naka-hilira pa rin dito mga bayan, no? At mukhang nabawasan lang dito ng isa o mga tatlong pilote, ano? O linagay na doon sa may nakatambak ulit na ano, na pilote diyan, no? Abi, ang bilis ng pangyayari. Talagang saglit lang to dito. At sa sunod na araw siguro ay nasa ilalim na tayo ng ano, ng MacArthur Bridge. Ayan ang ano, ito ang MacArthur Bridge mga bayan. Ayan, at may mga basura na naman na nasa gilid ng Ilog Pasig mga bayan, no? Grabe ang bilis ng mga paggawa dito sa esplanade, dito sa extension ng Phase 1A. At hindi lang natin maano mga babayan, sa sunod na araw ay mabuhusan na rin tong may steel beam na to. Baka mamayang gabi o bukas ay mayroon na po itong steel deck na nakalagay o steel matting. Sabi, ang bilis. Magugulat lang tayo tuwing umaga. Iba po ang sitwasyon, iba po ang itsura ng ginagawang esplanade dito. Dito naman sa kabila ay ang mga informal settler mga bayan ay mukhang pakunti na lang sila. Wala na masyadong mga ano doon, no? Grabe, talagang seryoso na talaga ang ating pamahalaan na gawin ang esplanade dito sa may Ilog Pasig at bigyang buhay muli ang Ilog Pasig mga bayan. Kaya lang mukhang may sinasabotahe ang ating Ilog Pasig. Parang sinasadyang lagyan ng mga basura o tinatapunan ng mga basura mga bayan. Kaya ganito na lang ang nakikita natin sa ating Ilog Pasig. May mga sariwang mga basura na naitapon. Pero pagka tuloy-tuloy ang esplanade mga bayan at ang mga informal settler na nakalagay sa gilid ng ilog ay mapapalis na, ay
makokontrol na ang ang pagtatapon sa mga ilog, dahil po isa din sila sa mga dahilan kung bakit maraming mga basura ang ating Ilog Pasig, sa yung mga nakatira sa tabing ilog, kaya kailangan talaga linisin ang tabing ilog at paalisin ang mga informal settler, kasi sila po ang naging sanhi ng mga kalat sa Ilog Pasig. Pero hindi naman natin sa kanila lahat isisi ang mga nagkakalat na mga basura sa ating Ilog Pasig o sa ating mga ilog, dahil po sila lang po ang isa sa mga malaking dahilan kung bakit maraming basura, pero sa mga hindi din po nakatira sa tabing ilog ay mayroon din pong responsibilidad, na dapat ay huwag magtapon kung saan-saan, dahil po ang bagsak niyan ay nasa Ilog Pasig din, o nasa ilog o nasa karagatan natin, kung saan po rin ng tubig baha o tubig ulan, na kapag nag-ulan ay ang bagsak niyan ay sa mga estero o sa mga kanal, at ang matotal niyan ay babagsak din dito sa Ilog Pasig. Kaya hindi lang din po natin masisi ang mga nasa tabing ilog na nakatira, kundi maging ang hindi sa tabing ilog, dahil po sa mga nagkakalat ng basura o nagtatapon kung saan-saan lang. Yan din po ang isa sa mga dahilan o sanhi ng pagdami ng ating basura sa ating kapaligiran o sa ating Ilog Pasig. Yan, ganun po yon, at hindi po natin lahat isisi sa mga nakatira sa tabing ilog, Kaya ang bawat isa ay may karapatan na may responsibilidad ang bawat isa, hindi lang po ang iilang tao lang, sa lahat ng mga, kahit na mga nasa village pa yan o sa mga exclusive na mga lugar, na kung minsan ay nasa sasakyan, nagtatapon lang sa labas ng sasakyan na tumatakbo, mga ganon. Dapat iwasan yung mga ganyan, porket na may mga naglilinis ay basta na lang kung magtatapon, dapat iwasan yung ganon. Isipin po natin na ang ating kapaligiran ay dapat malinis at walang kalat, para kaaya-aya tingnan ng mga namamasyal o kaaya-aya tingnan ng mga turista, at maging maging malinis sa kapaligiran. Kaya ganon dapat ang ating mindset, Tapos wag po nating sabihin na ayaw mo ng administrasyon ngayon ay pasaway ka na. Lahat ng mga nagbabawal o bawal ay gagawin mo na, dahil po sa hindi mo nagustuhan ang administrasyon. Dapat ay makiisa ka, kahit na hindi mo kalyado ang administrasyon, dapat makiisa ka para lang sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino, para sa kapakanan ng bansang Pilipinas. Wag po tayo wag po natin isipin sa mga namumuno, kundi isipin po natin ang bayang sinilangan natin o bayang Pilipinas, na mahalin po natin ang ating bayan. Hindi lang po yung dahil sa pamumuno kung sino man na ayaw po natin ay magiging isa na po tayo sa mga pasaway. Hindi po dapat ganon. Dapat magkaisa para sa ikaunlad ng bansa natin. Hindi po magkaisa para sa isang politiko o isang tao lang na ating sinusuportahan. Hindi ganon. Lahat po ng mga nangyayari na yan o mga kaso nila ay nasa tamang proseso. Kaya hayaan po natin ang batas na sila ang umusig sa mga nagkasala katulad niyan,
At dapat dahil po kayo ang nasa posisyon o kayo po ay nasa gobyerno, dapat huwag po kayo magsalita ng kung ano-ano, no? At tulad ng mga sinasabi ng ating Vice Presidente na kung ano-anong sinasabi, tapos pagka na kinasuhan ay hindi na niya aminin na sinabi niya. Katulad din kay Duterte na sinabi na ngayon, tapos sa sunod na araw ay hindi na niya ikilalanin yung kanyang mga sinasabi, no? O hindi niya na aaminin na sinabi niya po yon. Kaya dapat tayo ay maging may responsibilidad kapag nasa posisyon o nasa gobyerno po tayo. Ganun po yon. Walang good leader kapag walang good follower. Dapat pa tayo po ay magiging good follower para sa ganon ang ating leader ay magiging good leader din. Ano? Ganun po yung dapat. Kaya ito ang mga project ng ating gobyerno, dapat sa susunod na mga mamumuno ay hindi po isipin ang kasikatan na sinundan niya dahil po sa project na iniwan, kundi ang isipin po natin kung paano mapakinabangan ng sambayan ng Pilipino, maging ang project na yan ay maging sa kalaban natin o maging sa kasama natin o kalyado natin. Dapat ipagpatuloy para sa sambayan ng Pilipino, hindi po sa sariling interes lang. Kaya ginagawa po ng ating pamahalaan na mapabuti po ang ating kalagayan, ang ating bansa, para maging makaaya-aya tayong tingnan sa buong mundo at makilala tayo sa buong mundo. Ang lahat ng mga presidente mumuno sa ating pamahalaan ay ang kanilang hinahangad ay ang kabutihan ng ating bansa o kagandahan at kaunlaran ng ating bansa. At hindi talaga yan maiwasan yung mga korupsyon dahil po sa ang namumuno ay hindi iisa lang. At mayroong mga nasa ilalim na talagang mayroong mga sariling interes lang ang mga ginagawa, no? Kaya nga tumakbo po sila sa posisyon na yan dahil po sa may mga sariling interes. Kaya hindi po talaga maiwasan yan. Wala pong administrasyon na walang korupsyon o wala pong nangyayari na korupsyon sa kanyang katungkulan sa kanyang administrasyon. Wala po. Kaya lahat po naman yan ay talagang may korupsyon. Kung hindi ang presidente ang gagawa ay nasa baba lang po, ano? Kaya at sa mga advisor o kaya sa mga sa paligid niya. Kaya nga po si PBBM ngayon ay resignation yung kanyang mga gabinete at i-review po niya at kung ito po ba ay talagang walang bahid na korupsyon. Kapag ikaw ay may bahid na korupsyon, kahit ikaw po ay kaibigan ng Pangulo, ay tatanggalin ka po ng Pangulo. Kaya unti-unti na po nililinis ng ating Pangulo ang ating bansa, mga bayan. Kaya tayo sumisikat na tayo sa ibang bansa sa ngayon. Nakita nyo naman na ang mga iba't ibang bansa, lalo na sa Asia, ay naki-alyansa sa Pilipinas, naki-alyansa at nagkiisa, no? Ganun po yon. Kaya dapat tayong mga Pilipino, mapa Duterte ka man, mapa Marcos ka man, dapat ang pagkakaisa ay ang ating ipapairal at para sa ating bayan, ano? Hindi po para sa isang politiko lang. Yan, at maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. Ito si Rex TV Adventure na nagsasabing maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa bawat Pilipino sa mansulok ng mundo. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Mabuhay ang Pilipino.